Naman Hobelao, Breaking News, Brave, Bibisara Duterte ng Gulen. Ibinanti ng NBI si BBBM, ibinakita na ang video. Nagkagulo na sa impeachment. Base sa impormasyon kumakalat sa social media. Mismong sa itong ipinakasto na ang nagpakita. Nawala pa kung sa tamang pag-iisip si Vice President Sara Duterte matapos niyang sabihin na imbento at kwento-kwento lang na may kinantata siyang assassin para ipatumbay si BBM at First Lady Liza Marcos. Kaya bakit siya pinapihigantihan sa impeachment dahil ng NBI agent kung walang utos ni Pangulo. Pero mabilis na pumelta si Lucibel Castro kay VP Sara Duterte. Tita nasa video ang pambabanta. Natural, pananagutin siya ng NBI. Kasi nga, yan ang panilang trabaho. Narito at panoorin ng buong video. Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvasa mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over this case against the Vice President. How would you like to respond to that? Yung ba ang gusto niyang iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay? Well, there were questions about it. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. When the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI, if there was any? At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabalingwala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po to dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektuhan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin. Sunod na tanong mula kay Rafi Aying, Daily Tribune. Good morning, Yusek. Ma'am, in relation to that po, the defense panel and former Presidential Legal Counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the President himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado,
Nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Atty. Zoleka Lopez at ginajustify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Atty. Zoleka Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil ginajustify nila yung action nila at nakomit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Atty. Zoleka Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At salamat, ma'am. And sa iba namang pong topic, follow up lang po dun sa request ni SILG Remulla na kasi po si Brigadier General Hansel Marantan daw po bukas na ang retirement. May decision na po ba ang Pangulo dito? At is PBBM aware of his involvement in the controversial Atimonan shootout case and was previously dismissed from the PNP but reinstated upon appeal? Wala pong extension para po kay General Marantan. At maaari po siyang makatulong sa ibang pamamaraan. Thank you, Yusek. Ivan Mayrina, GMA 7. Good morning, Yusek. Kahapon din po ay nabanggit ng defense team ni VP Sara yung Operation Romanov. According to Defense Counsel Mark Vinluan, and I quote, "When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but as Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect herself and her family. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real." Two-part question, ma'am. What does the palace know about Operation Romanov and what was done about it, if any? And the second question is, how do you react to it being used as justification for the Vice President's utterances? Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ni Numan kung hindi magkakaroon ng anumang tinatawag nating existence, yung sinasabing Oplan Romanov, dahil mismo ang Vice Presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, ginajustify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo. Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging Vice Presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang Vice Presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. The Office of the Cabinet Secretary was scrapped by virtue of PBBM's first executive order in 2022. Will he announce a new order now that the CabSec position is back?
What do you mean? Executive order? Yes po. Okay, iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay Cabsec Benhar Abalos. At ito po ang aking masasabi. Cabsec Benhar's appointment is the President's way of redefining the Cabsec position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the Office of the President. And second, plenary power to appoint. The President has the plenary power to appoint. Okay, and instead of a CABSEC focus on managing the President's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CABSEC Benhar ay siguruduhing nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. And as CABSEC, President Marcos Jr. also directed him to go around the country to represent him and call on the cabinet members to help address the concerns of the public. All these tasks are embodied in CABSEC Benhar's terms of references attached to his appointment.